Una po sa ating mga balita, nananatili pong prioridad ng pamahalaan ang seguridad ng mga sibilyan sa Zamboanga City. Ito po ang muling binigyang diin ni Pangulong Aquino kung saan inihayag din niya ang pagkakaroon ng dagdag na puwersa sa naturang lungsod. Samantala, pinauubaya naman ng Pangulo sa DOJ kung nakakasuhan si MNLF Chairman Nur Miswari at ang grupo nito na nagsagawa ng stand-off sa naturang lugar. Ang karagdagang detalye mula po sa aming kasamang si Elena Luna, live na mag-uulat mula po sa Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Sinabi ni Pangulong Aquino na hindi pa kailangang magdeklara ng state of emergency sa Zamboanga City. Sinabi rin ng Pangulo na prioridad nga ang kaligtasan ng mga sibilyan sa Zamboanga. Sinabi ito ng Pangulo sa tapos ng kanyang talumpati sa ASEAN Navy Chiefs meeting sa Makati City. Well, number one, kahapon, adequate yung forces natin na nasa loob na Zamboanga City. Paalala sa lahat, no? Nag-umpisa nga yung aksyon nung na-intercept ng Philippine Navy, no? Itong several watercraft nalulan yung mga MNLF na nagkaroon ng sagupaan sa dagat, tumuloy ito sa coastal areas. Okay. Kahapon adequate, ngayon palagay ko overwhelming na. Marami tayong in-airlift ng mga tropa kasama ng ating mga pinaka-elite na forces at nandiyan na sa Zamboanga City. Ang pagkaintindi ko, medyo kalmado ang sitwasyon. Priorities natin siyempre, lahat itong mga potential na madamay ng mga sibilyan. Na yun ang instructions natin mula kahapon, ang priority natin is maniguradong safe lahat. O enhance natin yung safety ng lahat ng mga mamamayan na sa Zamboanga City. Talagang nakatutok si Mayor Clima ko ng gusto. Hands-on, na-activate yung crisis management council kahapon pa. At natapos yung mga reports sila sa akin kagabi, something like 11:30. Ngayong umaga, kausap ko si Secretary Marojas and he has been updating me. So, palagi, wala tayong expectations so far na magkakaroon ng dagdag na tensyon. Follow-up lang, sir. May binibigay po ba kayong deadline sa ating concerned government agencies para finally po itapusin na po yung conflict? Malabo yata nagbibigay ng deadline kung ang pakay natin ay manigurado na wala madamay o masugatan pa o mamatay ng mga sibilyan. No? So, iniwan natin yung tactical decision sa mga tactical commanders. Pagkaintindi ko, ang ground commander natin is si General Trinidad ng 1st Infantry Division. At maganda nga, yung cooperation between the AFP and the PNP. At yung pagtangka nga na pumasok na sa Zamboanga City na armed, parang armed pero peace rally raw, hindi nangyari. Mayroon po bang pangangailangan para magdeklara po tayo ng state of emergency sa Zamboanga City? At this time, wala pa. Kabiling Bulletin, the birthday girl. Hello, sir. Happy birthday. Hello, sir. Sir, will the government pursue and hold accountable Nur Miswari for the siege in Mindanao? And do you think the MNLF is already engaging in rebellion or insurgency? Well, merong purported declaration si Nur Miswari ng independence. Ang problema, puro mga spokesman nagsalita na nagkaroon ng meeting na sinasabi raw niya independence. Ngayon, yung unang pag-independence, sinabi rin na they will continue with the peace process, with the tripartite, etc., etc. Di ba? Yung kung susuriin ng sino mga abogado, yung elements sa inciting to sedition or rebellion, kulang. Dito sa nangyayari sa Zamboanga City, allegedly, nandun siya. Pero I have to stress, allegedly, dahil walang nakikipag-usap sa kanya, hindi siya lumalabas at nagdedeklara ng whatever. So, para nanigurado na tanggalin mo nga yung elements ng crime para hindi siya ma-charge ng any crime. So, mahirap mag-state categorically at this point in time na meron tayong mga kasong pwede i-file kay Nur Miswari dahil nga yung evidence na magpapatunay na engage in such an activity is not yet present or this is not apparent. Pag sinabi natin na sabi ng mga kausap niya, dineklara niya ganito, parang yung concept ng hearsay papasok. Paano mo sasabihin na, ikaw nagsabi nito, anong preba nyo? Sinabi ng mga kausap mo raw. So medyo lumalam na. So iniimbestigahan at matagal ang tinitingnan ng ating Department of Justice kung meron ang possibility of filing charges against Mr. Miswari. Sir, is the government capable of dealing with the situation or do we need to seek help from OIC or Indonesia? Well, they have been cooperating with us, no? The OIC. There is actually a schedule in Jakarta next week. No, at this point in time, we're still pursuing it. We have been actively engaging them to conclude all of these talks. Palagi ko, i-note natin, I understand that there are two other groups
of the MNLF who have already condemned what is happening in Zamboanga City. Perhaps dapat idagdag ko na rin dito. In talking with Secretary Guingdeles, I asked him, teka, atras nga tayong konti. Where is the basis to say that Chairman Miswari is still the voice for the entire MNLF? So, yung sagot niya sa akin is, all the factions seem to defer to him. So, and that is also being studied at this point. Sir, last na lang. Are you optimistic that the Zamboanga incident will not affect the peace talks? And how will you reconcile the 1996 MNLF peace pact with the planned Bangsamoro agreement? Yung mga obligasyon natin under the 1996 agreement, I'm told have been complied with. Yung Chairman Miswari seems unsatisfied. Parang, honestly and personally, parang dating sa akin kuminsan pag hindi siya pinuno ng kung ano man ang mangyayari sa ARM, hindi siya sangayon. So, paano naman tayo magkakasundo kung gano'n nangyari? Sa mga sandaling ito, Kirby, ay ongoing ang security cluster meeting ni Pangulong Aquino sa loob ng palasyo ng Malacanang para pag-usapan ang sitwasyon sa Zamboanga City. Dahil sa meeting na ito ay kanselado ang 2 p.m. event ng Pangulo kung saan dapat ay ipagdiriwang ang ika-800 na branch ng Jollibee. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna. Nag-uulat po yan ng live sa Malacanang.